we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Minsan pa as we gather. faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Let us pray po. Tunay na, Panginoon, na ang iyong mercy, ang iyong habag, ang iyong awa ay talagang hindi po nagmamaliw. Lagi po yung bago. Always, no? Every morning, Panginoon, laging bago po yan. Kaya Lord, salamat Panginoon na pagamat kami nagdadalamhati, naroon pa rin ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob, at ang iyong joy na nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, i-comfort mo po ang bawat isa sa kalagitnaan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Sandali lang po itong mensahe natin. Yung balita na narinig namin na nawala na po si Mami Evelyn. Nasa Nueva Ecija po kami noong December 29. Nakita ko yung isang post sa isa sa mga kapatid mo. Di ba alam kung kanino po yun. Pero parang tayo lang naman yata yung connected. Tsaka si Ate Jane. Ayun, nakita ko sa kanya. Tapos binigyan ko si Ate Jane ng condolence. And then nag-reply siya. Una, kinakabahan ako. Baka mamaya fake news lang eh. Baka, ayun. Yun nga, sabi ko. Naku, baka hindi tayo makapunta kasi kakaluwas lang namin ng January 3. Good thing to know na ayun, hindi pa pala na ilalabas sa fridge. Anyway, nung pag-uwi rin po namin, matraffic kasi may mga dinanan po kami mga simbahan na maraming nakapila ng mga funeral car, mga karo. Siguro nga yung January 3, doon lang lahat nila ililibing yung kanilang mga namatay. Kaya nga, nag-usap kaming dalawang mag-asawa, sabi ko, tingnan mo yung mga taong nung pinanganak sila, dinala sila sa simbahan, di ba? Dinedicate, pininyagan sa iba, tapos kinasal sa simbahan, pero nung namatay na, sa simbahan pa rin siya nilalagi, no? Dinadaan. Pero alam nyo, yung isa sa mga factors na tumalim sa isip ko, nung bata, nung kinasal, namatay sa simbahan, pero during nung mahabang panahon ng kanilang buhay, nasaan po yung tayo naglalagi? Yun yung dapat na maisip natin, no? Nasa Panginoon ba tayo or wala, no? Sa maikling panahon na nakasama ko si Nanay Evelyn, actually sa Fairview ko lang siya nakita, no? Ayun, masaya kami kasi nakasama namin siya kahit sa maikling panahon at hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga.
alam namin na ang Panginoon ang kanyang kasama. No? Pag-usapan po natin ang kamatayan. Total, dito na rin lang naman tayo. Di ba, tayo mga Pilipino, minsan iniiwasan natin yung usapin patungkol sa kamatayan. Di ba? Minsan nga, kumakatok pa tayo sa kahoy, di ba? Kasi huwag natin pag-usapan yan, ayoko pa, di ba? Kaya nga minsan dito sa Pilipinas, hirap na alokin ng mga tao patungkol sa burial funeral plan, kasi nga ayaw nilang pag-usapan. Siguro yung iba na lang kasi open-minded. Ang sabi nga po dito sa 2 Samuel, chapter 14, verse 14, ito yung magandang mensahe sa akin. Sabi dito, all of us must die eventually. Lahat tayo mamamatay. Our lives are like water spilled out on the ground, which cannot be gathered up again. So imagine, di ba? Yung buhay natin, in-illustrate siya, parang isang natapong tubig sa lupa na hindi na natin kayang ipunin muli. Sabi pa rito, but God does not just sweep life away. Hindi basta-basta kinukuha ng Diyos ang buhay. Instead, He devises ways to bring us back when we have been separated from Him. Now, ganda ng mensahe, sabi dito, instead, He, ang Diyos, devises ways to bring us back when we have been separated from Him. Ibig sabihin, ang Diyos gumagawa ng paraan para maibalik tayo doon sa relationship na nawala. Kaya nga, itong panahon na to, itong pagkakataon na to, hindi talaga to isang pagkakataon kasi si Nanay Evelyn nawala, kaya tayo nakita-kita. Pagkakataon nito kasi ito yung way, isa sa ways ng Panginoon para ibalik yung relationship natin sa Kanya kung nawala nga po. So, pag-usapan po natin ng death, mga kapatid. Alam natin, ang death is certain. Di ba? Tiyak na darating. Walang makakaiwas, walang makakaligtas sa kamatayan. Naalala ko nga yung isang article patungkol kay Michael Jackson. Di ba lang kung totoo, nabasa ko lang. Sabi doon sa article na yun, si Michael Jackson, marami daw doktor doon sa kanyang bahay. Kasi nga, ang gusto niya, mahaba yung kanyang buhay. 100 plus years yung gusto niyang ibuhay. Pero hindi naman siya umabot, di ba? Sa kabila ng karamihan ng doktor na nanonood sa kanyang bahay, nandun pa rin, namatay pa rin po siya. Kaya nga, tiyak po ang kamatayan. Death is certain, no? Tumingin lang tayo sa labas. Alam natin na may katapusan po ang lahat. Tingnan po natin yung parang, di ba? Ngayon, kulay green. Bukas makalawa, kulay brown na kasi natuyo na, di ba? Tapos, meron tayong mga bagay na halimbawa, yung puno na ating kinalakayan, di ba? Dati nandyan yan. Pero ngayon, yung puno, bigla na lang mawawala, mamamatay. O kaya yung isang halaman, nalalanta po yan. Tapos nung pagkataan po natin, hindi ba meron tayong mga tinitingalang mga malalakas na tao? Sabi natin, idol ko to strong man, di ba? Pero nasa na po sila ngayon? Wala na, di ba? Yung iba namatay na, yung iba nandun na sa puntod, o kaya yung iba naman ay nakaratay sa balik ng karamdaman. Kaya nga, mga kapatid, no? Tandaan natin, tiyak po yung kamatayan. Wala talagang makakaiwas. Sabi nga nung pagtuturo sa atin ng Bible sa 1 Peter 1:24, as the scripture say, sabi dito, people are like grass, their beauty is like a flower in the field, the grass withers and the flower fades. So, ibig sabihin, lahat talaga ng bagay may katapusan. Dito sa mundo, lahat ng bagay may katapusan kahit itong buhay natin. So tandaan natin, death is certain. Pangalawa, death is often sudden. Biglaan. Kahit alam natin na tiyak ang kamatayan, pero minsan, madalas, nagugulat pa rin tayo. Diba? Ako, meron akong TikTok account. Hindi ko alam sa US kung may TikTok, no? Meron akong TikTok account. Minsan lumalabas po ito sa aking page na may mga content creator ngayong January na bigla na lang namatay. So, minsan magugulat, ay, namatay na pala to. Yung bagay na to. Kaya nga, minsan, madalas, nagugulat pa rin tayo pagdating sa kamatayan. Bakit? Kasi hindi talaga yan yung design ng Panginoon sa atin. Yung una, di ba? Yung original design ng Panginoon. Dapat, we will live forever eh. Kaya lang, dahil sa kasalanan, yun na nga, nagkaroon ng death, nagkaroon ng kamatayan. Kaya nga dapat,
ine-expect natin na lagi ang kamatayan. Di ba? Kaya nga sa Bible, dinidescribe ko ang isang buhay na isang parang hininga. Di ba? Yung hininga, mararamdaman natin mainit, pero mamaya, wala na. No? O kaya parang isang vapor, makikita natin na parang umuusok, pero mamaya wala na, a flower of the field. Tapos talagang nandyan sila. Tapos may description din sa Bible na kay Jesus, sabi ni Jesus, as a thief in the night. Di ba? Ibig sabihin talagang biglaan po siya. Tapos sinasabi dito, you do not know what a day may bring forth. Hindi natin alam talaga kung ano ang mangyayari bukas. Bagamat ang kamatayan ay tiyak, certain, darating po natin. Pero madalas, sudden po siya. Nagugulat pa rin tayo, nabibigla pa rin tayo. Minsan pinagkukwentuhan lang natin, bukas makalawa, kausap ko lang siya. Diba? Kasi diba, may biribulaan pa nga tayo, parang natutulog lang. Diba? Yung mga ganong bagay. No? So, death is often sudden. Number 3, sinasabi dito, death ends all. So, anong ibig sabihin yan? Lahat ng bagay na ating binuhay dito sa lupa, selyado na pagdating sa ating kamatayan. So, anong ibig sabihin natin dyan? Ibig sabihin, yung kahihinat na natin sa ating future, sa ating eternity, yung tinatawag po natin sa kabilang buhay, selyado na yan sa pamamagitan ng ating kamatayan. So, anong ibig sabihin natin dyan? Hindi na po magbabago yung ating destination once na tayo ay namatay na. Meron tayong paniniwala sa mga Pilipino na pwede pang mabago. Pero, pwede natin paniwalaan yon, pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Kasi nasabi po dito sa Hebrews 9:27, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namatay, judgment na agad ang kahantungan. Si Nanay Evelyn, maikling panahon, pero madalas niyang naririnig ang mabuting balita ng Kristo. Si Kristo ang daan, si Kristo ang kaligtasan, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, si Nanay Evelyn, si Mami Evelyn, after ng kanyang death, physically, buhay siya ngayon. So, nasaan siya ngayon? Selyado na yung kanyang pinatunguhan. At yun ang kapiling niya, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ano yung matututunan natin dito sa kamatayan, mga kapatid? Kung ang death is certain, death is often sudden, death ends all, selyado na, sinelyuhan na yung ating patutunguhan, anong dapat natin gawin? Well, preparation for death is necessary. Kailangan niya. Kailangan po natin paghandaan. Kasi nga, kung ang kamatayan hindi natin maiiwasan, at ito ang selyo ng ating patutunguhan sa kabilang buhay, dapat po natin paghandaan ang bagay na yan. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, marami pong mga tao ang hindi nare-realize yung bagay na yan. Ang hindi binibigyan ng halaga. Yung pagkahanda po nila sa kabilang buhay. No? Hindi kasi natin naiintindihan yung sinasabi po sa Bible. Sabi po dito sa 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yung sinasabing eternal, yun po yung dapat na pinaghahandaan po natin. Pero madalas ano po pinaghahandaan natin? Temporal, yung kinabukasan ng ating mga anak. Hindi naman po masama yun. Okay po yun, di ba? Buka tayo ng mga insurances, o yan, para sa inyo yan. Pero, nakakaligtaan po natin ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Yung hindi nakikita, yung eternal, yung not seen, yung preparation natin sa kabilang buhay, mga kapatid. No? Hindi talaga natin may iwasan yung kamatayan eh. Nakakalungkot, di ba? Yung kamatayan. Mabibigla tayo sa kamatayan. Pero dapat ma-realize natin, after ng death, may buhay talaga sa kabila. At yung kamatayan na yun, ang sumiselyo sa kung saan ang ating pagbuhay.
Kaya, kailangan po talaga natin paghandaan. Ngayon ang tanong, paano po ba natin paghahandaan itong kamatayan na ito? Na siyang dadako sa atin siguro, sa future, bukas, makalawa, or sa isang taon, or sa mahabang panahon. Paano po natin siya mapaghahandaan, mga kapatid? Well, simple lang po. Yung sinasabi ng Bible, siguro matagal nyo na naririnig, yung John 3:16, di ba? Yung sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal. Di ba? Buhay na walang hanggan. Yun ang hindi natin nakikita. Di ba? Sumampalataya. Ngayon, ang sabi doon, bakit kailangan natin sumampalataya at bakit kailangan hindi tayo mapahamak? Yung sinasabi sa John 3:16. Kasi nga po, sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. No? Ibig sabihin po, kahit gaano tayo sa tingin natin sa sarili natin na kabuti, kabait, lahat po tayo makasalanan sa paningin ng Panginoon. Yan po ang katotohanan. Romans 3:23, all have sinned and fall short doon sa glory ng ating Panginoon. Ngayon, yung all have sinned, lahat nagkasala, anong epekto niyan? Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhay na walang hanggan. Yun na naman yung eternal na binabanggit na dapat natin paghandaan. Diba? So imagine po ninyo yung contrast, diba? Kung yung kasalanan natin may kabayaran, diba? At yun ay kamatayan, eternal death na tinatawag, ang Panginoong Diyos merong offer sa atin na libre. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Paano rin tayo maliligtas? Ang sabi po sa Romans 10:13, ang sabi doon ay ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon, sino yung Panginoon na yun? Ang sabi sa Acts 16:31, tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas kasama ang iyong pamilya. Sampalatayanan mo lang si Jesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Si Nanay Evelyn, sure. Bagamat mahaba na, maikling panahon natin siya nakasama sa church, narinig niya at malamang nag-response po siya doon sa mga panawagan na tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sampalatayanan siya. Ibig sabihin, pinaghandaan niya po yung eternal, yung buhay doon sa kabila. Mga kapatid. Kaya nga ang tanong, magandaan po natin. Handa ho ba kayong paghandaan ang inyong buhay doon sa kabila? Huwag tayong pumatok sa kahoy. Kasi kusa talagang darating sa atin. Ang mas maganda at ang mas maganda, paghandaan po natin ang bagay na yan. Kasi death is certain, often sudden, and it ends all, lahat, kasi selyado na, at dapat tayong maghanda, mga kapatid. Ang sabi po sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So talagang, pag binasa niyo po ang Bible, si Jesus lang talaga. Si Jesus lang ang tanging makakapagligtas sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kundi kay Jesus lang. Kaya nga, hiling ko po na tumayo po ang lahat, mga kapatid. And siguro habang tayo pong lahat ay nakapikit at saka nakayupo. Pikit po tayo lahat at tumuha, mga kapatid. Siguro, ganito na lang. Kung willing kang paghandaan ng iyong buhay sa kabila, yung eternal life, ang iyong eternity, pwede mo akong sundan sa panalangin. Pananampalataya lang, mga kapatid. Yun lang ang solusyon. Pananampalataya kay Jesus. Diba? Sabi nga, sampalatayanan natin siya at tayo ay maliligtas.
So kung willing kang paghandaan ng iyong future, iyong eternity, sundan mo ako sa panalangin sa pamamagitan lamang ng iyong isip kahit hindi na po kayo magsalita. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat din po at narinig ko na ikaw ang tagapagligtas namin. Kaya Panginoon, sinasampalatayanan ko kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan simula nung una hanggang sa mga sandali ito. Kinikilala kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako na lang po ang mag-pray. Father God, we thank you for this opportunity, Panginoon. Salamat dahil gumagawa ka talaga ng paraan para maibalik mo yung dating nasirang relationship sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya Lord, salamat Panginoon dahil sa panibagong pagkakataon ay patuloy niyong ibinibigay sa amin na maabot ka namin palagi sa pamamagitan ng mga messages na ipinapadala mo sa amin. Dalangin ko Panginoon, na sa pamamagitan po ng paghahanda namin ito, ay maging tiyak po ang aming buhay sa kabila, ang aming eternity kasama ka, Panginoon. Kaya Lord, we also pray for comfort, Panginoon, sa mga nagdadalang hati na mga kaibigan kong naririto. I-comfort mo po sila, aliwin niyo po sila, Panginoon, sa kabila ng kanilang kalungkutang nadarama. Simula ngayong gabi hanggang bukas, Panginoon, kung saan po ay aming ilalagak na si Nanay Evelyn sa kanyang ulit ng tuma. Dalangin ko, Panginoon, na patatagin mo ang pamilyang ito, Panginoon, especially po yung magkakapatid. Tulungan mo sila, Panginoon, na mag-comfort sa bawat isa at higit sa lahat, tulungan mo rin sila na sa kabila ng kalungkutang ito, di man namin maintindihan ang tunay na joy ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya nga, nakakayanan namin ang buhay na ito dahil alam namin kasama ka po namin. Puri ka namin, Panginoon, nasasalamatan ka po namin, at higit sa lahat, salamat sa opportunity nito. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, yun lamang po yung ating short message, mga kapatid. Iiwan ko lang po itong yung mensahe na to. Lagi po natin paghandaan yung ating eternity, mga kapatid. Kasi sigurado, meron po talaga yan. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Amen? Maraming pong salamat and God bless you, and pinabot po rin namin palagi ang pakikiramay po namin sa inyo. Thank you and God bless you po. Next is to be having some leadership for our dear mother. We'll start with Auntie Bernie. You going to say something? I have to I think it's myself. Or You can start with okay. Let's start with a point from Kuya Kyle, to be read by my son. It's from Kuya Kyle. Yeah. Kyle and Jaden. Yeah. Hello, my name is Joseph. I am the eldest son of Mary Jane, eldest to Lola. So, on behalf of my cousins, I was asked to read this poem. It's titled Lola. Narinig po ba ako dyan sa... Yeah. Okay, Lola. Bingo, Tongits, and Mahjong. Laro na kami. Hinta yun. Sister, mother, grandmother of many. No coin left uncounted, not even a penny. From New Zealand, Australia to Ilocos Sur, her presence was felt without saying a word. Sitting in silence and offering food, the smile in her eyes left all in a jolly mood. 50 grandkids, 4 countries,
27 years. For us, you were always a welcome voice to our ears. Like the smile on your face you never failed to wear. Thank you, Lola. You were always there. Our memories and thoughts of you, we will not forget. Our time spent with you, we do not regret. In our hearts, you'll be forever without a question. Rest in peace, Lola Evelyn. Adan kayo. Thank you. Yeah. Hi everyone, and good afternoon. For those who don't me, let me introduce myself. I am Merly Hermosa Piemonte Gardner, also known as Ambrosia. I am the younger sister of Evelyn. To deliver a eulogy of your own siblings, especially to the one closest to your heart, is some sort of a bittersweet. Because losing one of the branches of my own family, I am a part of it. Because losing one of the branches of my own family tree is like a part of me is being cut off, gone, and will never come back. It's really bitter because she won't see any more her grandchildren to flourish as they are all the apples of her eyes. It hurts me a lot because these children of hers are all like my own. I co-parented all of them with Evelyn. Nobody knows how much I really love my sister Evelyn and my family. It is also sweet because today make a significant day. We are gathered here today to celebrate the life of my beloved sister Evelyn. We have come together in this place to give thanks to the Lord for giving us a sister who was being a blessing to all of us. We are here to honor and pay our respect to a woman who was quiet in her own way, but a very kind-hearted person and a family-oriented woman. We are here to express our gratitude for the days of years we were able to share with her. We are here together to remember and memorialize a good and caring life. Evelyn was very amiable, friendly, loving person with a great smile, covered with her beautiful dimples. She was a great cook who can feed a battalion of hungry kids. She was a very caring mother who wanted the best education for children to have a bright future. And indeed, she produced 6 beautiful children. And they are all college graduates in their own fields, except the eldest, who is working, who is not, no, is the eldest
eldest who remained in the country. She took good care of her mother until her dying day. Bless your heart, Iha. Jane, okay, all of this happened because of the prayers and fortitude of my sister Evelyn. There are more thousand traits of Evelyn that are worth remembering, but I don't have time to enumerate them all. But I am very sure she's now smiling on us today, saying her gratitude with her big smile. And so I welcome each one and every one of you to share the joys as we celebrate the life of a dear wife, a mother, a grandmother, sister, and a friend. Evelyn, you want to? Thank you. I'm the eldest one, I'm Jane, and I'd like to thank everyone who's here. The presence of each and every one of you means so much to us. But at the end of the day, kasi wala na si Mami. By tomorrow, we will not be seeing her physically, but in our hearts, she will be alive. She's alive in our hearts. And her memories will still be with us. I thank you all from the bottom of our hearts, to all our friends, our relatives, our family until Lake Fairview, and our titas, my siblings po. We thank you all, and we are humble and grateful sa Panginoon. Sa inyo po, Lord.